46 hanggang 57. The Boss Husband. Credit to the author. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa pagbabalik-pabalik sa Yellow International mula sa Harrison Gangster Company, alas 4 na ng hapon, at malapit nang mag-alis sa trabaho. Si Justin ay nasa isang hindi kapani-paniwalang mood, binabaliwala ang ehersisyo, nakakuha pa siya ng ilang allowance, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pera na kailangan upang bumili ng almusal para sa mga kababaihan sa opisina. Pagkalabas niya ng elevator, naglakad siya sa hallway patungo sa PR department. Ang hallway na ito ay ginawa gamit ang reinforced glass. Ang transparency ay nagbigay daan sa banayad na orange na ningning ng papalubog na araw sa bawat sulok sa loob. Dahil dito, ang pasilyo ay naglabas ng aura ng init, kagandahan, at kapayapaan. Sa sandaling ito, isang eksena sa harapan ang nagpatigil sa paghinto ni Justin. Ito ay isang lalaki at babae, ang lalaki ay dapat nakabilang sa mas mataas na pamamahala sa kumpanya. Nakasuot siya ng puting business shirt at suit pants, at tila mataba ang katawan niya at kalbo na ang ulo. Hindi siya matangkad, ngunit may malinis na anyo, at isang pares ng maliliit na mata. Naalala ni Justin na nakita niya ang taong ito sa oras ng tanghalian, kaya alam niya na ang taong ito ay isang department head level na tao. Tungkol naman sa babae, nakikilala niya ito sa likuran lamang. Nakasuot siya ng light purple na damit, at kinulayan ang kanyang buhok ng mga streak ng purplish red, kasama ang maganda at maayos na mga kurba na iyon. Ito ay si Melinda mula sa kanyang opisina. Department Head Marquez, may gagawin talaga ako ngayon. Maaari tayong pumunta sa ibang pagkakataon kapag may pagkakataon. Sa sandaling ito, medyo masakit ang mukha ni Melinda, habang pilit siyang ngumiti at sinabi. Nakangiting may malalim na kahulugan ang binanggit bilang Department Head Marquez na may malalim na kahulugan habang sinabi, "Oh, Mingayo, mahigit 10 beses mo nang tinanggihan ang aking imbitasyon ng magkasunod. Ano? Napakahirap bang makipag-inuman sa isang matandang tulad ko? O minamaliit mo lang ako, itong Marquez? Hindi yan Department Head Marquez." Napakunot ang kilay ni Melinda. Ako. May suot talaga ako, bukas kailangan ko pang makipag-ayos sa isang kliyente, sa totoo lang wala akong oras. Ang nakangiting mukha ni Department Head Marquez ay unti-unting nawala, at medyo malamig siyang nagsalita. Melinda, mas mabuting huwag kang magkulang sa pagpapahalaga sa kabaitan. Huwag mong isipin na wala akong alam sa mga bulok na ginawa mo sa mga kliyente mo. Sa buong kumpanya, halos 70 hanggang 80% ang nakakaalam, para saan ka nagpapanggap na dalisay at banal. Department Head Marquez, you. Medyo nabasa ang mga mata ni Melinda, ngunit determinado pa rin siyang nagtiis, na malinaw na nanlalamig ang boses niya. Sinabi niya, Department Head Marquez, mangyaring huwag magbulalas ng katarantaduhan. Ang mga alingawngaw at paninirang puri ay hindi makapagpapasya kung anong klaseng tao talaga ako. Haha, number 1 sa performance every year, you think everyone is too stupid to see. Isa kang bulaklak sa aming PR department na hinahayaan lang na mamitis ang mga tagalabas. Melinda, masyado kang kuripot. Nagpahayag ng nakakalungkot ng ngiti ang department head na si Marquez. Magpahinga ka lang, kung sasama ka sa inuman, hindi kita patas. Maaaring pag-usapan ang mga end-of-year bonuses at kung ano-ano pa. Department Head Marquez, pakisuyong pansinin ang iyong larawan. Tinalikuran ni Melinda ang kanyang ulo, tila ayaw nang magsalita pa, ang sakit ay ipinakita sa kanyang kaakit-akit na magandang mukha. May gustong sabihin pa si Department Head Marquez, pero biglang naramdaman na may tumapak sa balikat niya mula sa likod. WHO. Hindi nasisiyahan, lumingon si Department Head Marquez, at nakita ang isang hindi pamilyar na binata na nagbibigay sa kanya ng kakaibang ngiti. Sino ka? Nanginig ang puso ni Department Head Marquez, at maingat itong nagtanong. Halos naunawaan ni Justin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang pag-uusap sa malapit.
Sa sandaling ito ay wala siyang magandang impresyon sa matandang-matandang ito na walang kasanayan sa pag-pick up ng mga babae. Pagkarinig ng tanong, ngumiti lang siya at sinabing, "Hi Department Head Marquez, ako ang bagong lalaking empleyado ng PR Department, ang pangalan ko ay Justine." Lalaking empleyado. Inihayag ni Department Head Marquez ang isang nagmumuni-muni na ekspresyon, "Ano ang ginagawa mo dito? Ano ang iyong narinig?" Nako, nagkataon lang na napadaan ako, narinig kong nag-discuss si Department Head Marquez kay Big Sis Mingayo tungkol sa paglabas para maglaro sa gabi, gusto kong itanong kung pwede ba akong sumali. Department Head Marquez, maaaring hindi mo alam ito, ngunit pamilyar na pamilyar ako sa mga bahay aliwan sa paligid. With that said, komandat pa siya kay Department Head Marquez. Naningkit ang mata ni Department Head Marquez, "Brat, gusto mo ba akong takutin? Alam mo ba kung sino ako? Ano lang ang narinig mo? Kung wala kang ebidensya, magsalita ka drivel at ako mismo ang magpapatalsik sa'yo." Nang makitang lumitaw si Justine, si Melinda noong una ay nakaramdam ng kaunting saya sa loob, ngunit nang makita niyang inihaw ni Department Head Marquez si Justine, nag-alala siya sa kanya, at patuloy na sinubukang ipahiwatig kay Justine na mabilis na umalis. Si Justine ay natural na hindi basta-basta aalis, inilabas niya ang kanyang telepono ng may ngiti, umiling ito at sinabing, "Department Head Marquez, dapat mong malaman na ang mga telepono ay napaka-advance na ngayon, hindi lamang sila nakakapag-record ng mga boses, nagagawa rin nila ito ng malinaw." Dahil doon, ang mukha ni Department Head Marquez ay agad na naging pangit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi niya, "Ano ang gusto mo?" Ayoko, depende sa ugali ni Department Head Marquez sa pakikipagtulungan. Magpanggap na walang nangyari, pagkatapos ay gagawin ko rin, at lahat ay magiging ligtas at maayos. Walang pakialam na nagsalita si Justine, "Kung gusto akong harapin ni Department Head Marquez, ikinalulungkot kong sabihin na ito ay isang buhay at kamatayan na pakikibaka. Ngunit sa palagay ko, para isang maliit na empleyado at department head na si Marquez ay magkahiwalay sa sarili, ang department head na si Marquez ay tiyak na mas malulugi." Hindi pa nakaranas ng ganitong klaseng blackmail si Department Head Marquez, at halos himatayan sa galit. Matapos sabihin ang salitang, "mabuti," ng 3 beses na magkakasunod, marahas niyang pinandilatan sina Justine at Melinda, pagkatapos ay umalis sa eksena na galit na galit. Nakahinga ng maluwag si Melinda habang tinatapik ang kanyang dibdib, medyo nanginginig ang matambok niyang dibdib, dahilan para mapatingin si Justine sa kawalan. Malungkot na inilibot ni Melinda ang kanyang mga mata kay Justine, hindi rin nahiya, "Hoy, tumigil ka sa pagtitig, nahuhulog na ang mga eyeballs mo." Hehe, ang ganda talaga ng figure ni Sister Melinda. Matapat na pinuri ni Justine. Namula ang magandang mukha ni Melinda, at mapaglarong sinabi niya, "Hindi inaasahan na napakabilis mo, at marunong kang mag-record gamit ang iyong telepono, kung hindi, hindi ko talaga alam ang gagawin." Si Department Head Marquez ay isang senior sa kumpanya, at pati na rin ang Finance Department's head, hindi maraming tao ang nang-ahas na makipag-head-to-head sa kanya sa yellow. Tila walang pakialam si Justine habang tumatawa at ipinakita ang display ng cellphone kay Melinda. Napanganga si Melinda, saka agad na tumawa hanggang sa nanginginig ang katawan niya, "Spoiled brat. Kaya niloloko mo siya, ito ay nagpapakita na siya ay talagang tanga, hindi man lang siya nag-check kung talagang na-record siya." Ang kanyang mga kasanayan sa pagkuha ng mga babae ay napakasama, ang kanyang utak ay tiyak na hindi rin maaring maging mabuti. Sabi ni Justine na parang ito ang inaasahan. Nang matapos ang talakayan, ang dalawa ay nakatayo sa bakanteng pasilyo na may awkward na kapaligiran, si Melinda ay nanatiling tahimik ng ilang sandali, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, "Justine, maaari ba kitang guluhin sa isang bagay? Magsalita ka." Halos mahulaan ni Justine kung tungkol saan iyon. "Huwag mong ipagkalat ang nangyari dito ngayon, tretuhin mo lang na parang walang nangyari. Actually hindi mo naman kailangang maging ganito, hindi magandang bagay ang madalas na harass, why not think of a way to deal with that, Department Head Marquez?" Sa kanyang puso, pinag-isipan ni Justine kung ipapaalam sa kanyang asawang si Marian, bagamat ang babaeng iyon ay mahilig kumilos ng malamig, hindi niya maaaring baliwalain ang kanyang mga babaeng empleyado, tama ba?
Mapait na ngumiti si Melinda habang umiiling, mula sa pagpasok ko sa kumpanya, nakakuha ako ng pinakamahusay na pagganap sa departamento ng PR bawat taon sa loob ng ilang taon. Ang hinala at selos mula sa iba ay isang bagay na tiyak na iiral. At saka, hindi pa ako naghanap ng boyfriend, kaya natural na isipin ng lahat na ganoon akong klaseng tao. Kahit wala na si Department Head Marquez, may darating na katulad ni Department Head Marquez. Sa halip na iyon, bakit hindi panatilihin ang kapayapaan? Pinagkakatiwalaan ako ng mga kapatid na babae sa opisina, sapat na iyon. Ayokong mag-alala ang lahat. Sa qualifications mo, bakit hindi ka maghanap ng boyfriend? Natagpuan ni Justin ang pinakabuod ng problema. Hindi ba? Napakagandang babae na walang kinukuha, sinong lalaki ang hindi magkakaroon ng ideya tungkol sa kanya? 50. Basa mga mata ni Melinda ang kapitan habang inaalala ang nakaraan, umiling siya, at nakangiting sinabi niya, may boyfriend ako, nagsundalo siya, pero wala pa akong natatanggap na mensahe hanggang ngayon, at hindi pa rin siya bumabalik. Hindi ba tumatagal ng 2 taon ang paglilingkod sa hukbo bago bumalik? Pumirma siya. Nagtatakang tanong ni Justin. Hindi ko alam, lumipat din ang pamilya niya. Napangiti si Melinda sa pagod at sinabing, marahil ito ay tulad ng sinabi ng iba, at kumuha siya ng isang uri ng mahalagang posisyon. Ang patuloy na pagdrag sa ganito ay hindi solusyon. Babae ka, at dapat mong malaman ang kahalagahan ng edad. Tahimik na isinumpa ni Justin ang lalaking iyon sa pagtatapon ng isang babae na ganoon, pagkuha ng lihim na trabahong iyon o kung ano, para saan. Tumango si Melinda, so ano? Lagi ko siyang iniisip, at hindi ko siya makakalimutan, paano ako tatanggap ng ibang lalaki. Huminto saglit, ngumiti siya at nagpatuloy, sige, huwag na nating banggitin ang mga bagay na ito, oras na para umalis sa trabaho, bumalik na tayo sa opisina. Natural, walang pagtutol si Justin. Dahil hiniling na ng biktima na huwag nang mag-istorbo dito, nakikinig na lang siya rito. Ang sabi, hawak pa rin ni Justin ang tseke na isinulat ni Zion, at kailangan niyang ibigay ito sa kanyang walang puso, at nakakainip na magandang superior. Pagpasok niya sa opisina, isang grupo ng mga office ladies ang nagsimula ng magbihis para maghanda sa pag-alis sa trabaho. Inayos nila ang kanilang mga sarili ng maganda, halatang gustong tamasahin ang nagniningning, at madamdaming nightlife. Sa halip, medyo tahimik sina Hannah at Kathy, hindi sila espesyal na naglagay ng makeup, nang makitang bumalik si Justin, ngumiti sila at binati siya. Naging maayos ba ang gawain? Late ka na bumalik? Tanong ni Hannah. Tumango si Justin, curious niyang tinanong, bakit hindi kayo nag-ayos ng sarili ni Kathy tulad ng iba, o nagpalit ng damit? Bumantong hininga si Hannah at sinabing, hindi mo ba masasabi? Pareho kaming kasal ni Kathy, pareho kaming kasal noong nakaraang taon, ano ang kailangan namin para sa mga iyon? So kasal na kayo. Laking gulat ni Justin, nakaramdam siya ng matinding pagmamahal sa 2 bagong kasal na babae. Hindi nakakagulat na ang kanilang mga figure ay mas mahusay na bilugan kaysa sa iba pang mga babaeng kasamahan. Tumawa si Kathy at sinabing, Justin hindi naman pwedeng may gusto ka talagang gawin sa amin di ba? May mga asawa na tayo, huwag mo silang awayin para sa atin. Si Justin ay isa ring may asawa na may asawa, pareho tayo. Napangiti si Hannah at sinabing. Sa kanyang puso naisip ni Justin, maituturing pa bang mag-asawa ang relasyon niya at ng babaeng iyon na si Marian? Naturally, hindi niya ito sinabi, at pagkatapos ng awkward na pagngiti, tumakbo siya patungo sa opisina ni Talia na nasa pagitan ng kanyang mga binti ang buntot. Nakabukas na ang desk lamp sa opisina, at ang mga sinag nito ay nasa buong madilim na silid. Hinubad ni Talia ang kanyang jacket, at nakasuot lang ng purong puting short-sleeve na blusa, seryosong nagsusulat ng kung ano. Sa ibabaw ng matangos niyang ilong ay inilapag ang isang pares ng salamin na may gilid na ginto, ang kanyang buhok ay nakatali lamang sa isang nakapusod, na may ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang makinis na mukha. Siya ay may puro ekspresyon, kaya't hindi niya napansin na bahagyang itinulak ni Justin ang pinto. Ito ay isang magandang binibini na mukhang kasiya siya kahit paano niya inayos ang kanyang sarili, ngunit siya ay may masamang ugali. Marahil ang karamihan sa mga kagandahan ay may ganitong uri ng pagkukulang, makatotohanang naisip ni Justin.
Hindi mo ba alam na kumatok ka muna sa pinto? Sa wakas ay napansin ni Talia si Justin na lumakad sa tapat ng mesa. Bagamat siya ay napaka-curious kung paanong ang lalaking ito ay tila hindi nasaktan sa kanyang mapot na ngiti na natitira pa, ngunit natural na hindi man lang siya kumikibo, at walang pakialam na nagtanong. Hinayla ni Justin ang isang upuan at naupo, pagkatapos ay inilagay ang tseke sa kanyang kamay sa mesa ng napakabagal, wala pa akong gaanong karanasan, sa susunod ay mag-iingat akong kumatok. Ano ito? Ibinaba ni Talia ang panulat sa kanyang kamay, at tinitigan ang tseke sa mesa ng may pag-aalinlangan, halaga, $400,000. Natawa si Justin, hindi ba ako pinadala ni Miss Morris para maghabol ng utang? Isang balanse na $400,000, hindi isang sentimo na mas mababa. Kinuha ni Talia ang tseke, at tumingin sa column ng drawer, ito talaga ang walang hiyang pinuno ng hoodlum ni Harrison Apparel, si Zion. Gulat na gulat, itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnang mabuti si Justin, talagang wala siyang ideya kung paano gawa ng lalaking ito na masunurin na ibigay sa kabilang partido ang perang inutang nila. Ikaw ay, hindi nasaktan di ba? Sa wakas ay hindi napigilan ni Talia na magtanong. Pinalaki niya si Justin, patuloy niyang iniisip na dapat lang bumalik si Justin pagkatapos ng desperadong paghihirap at pagkabugbog hanggang sa mabugbog. The past few times may pinadala pa ng mga specialized personnel, at lahat sila nakapasok sa ospital, meron pa ngang isang sugatan at naka-wheelchair pa. Nagkunwaring walang alam si Justin, gumawa siya ng galaw gamit ang kanyang mga kamay, at, naguguluhan, nagtanong, anong masama, hindi ba humihingi lang ng bayad? Nakita kong medyo madali silang kausap, kahit si Boss Gold ang personal na nag-utos sa mga tao na pabolaikin ako. Something ito. Hindi kaya ang grupo ng mga gangster ay naging herbivores? Nagalit si Talia sa kanyang puso, ang maibalik ang perang inutang ay syempre isang magandang bagay. But seeing the man in front of her eyes without any injuries, and with that relaxed face, why did she feel so unresigned in her heart? Ang ganong emosyon ay natural na hindi maipakita sa labas, huminga ng malalim si Talia, pagkatapos ay nagsabi, salamat sa iyong problema, makakatanggap ka ng bonus kasama ng sweldo sa pagtatapos ng buwan, maaari kang umalis sa trabaho ngayon. Kung gayon kailangan ko talagang magpasalamat kay Miss Morris. Mukhang nasiyahan na si Justin, tumango si Justin, tumayo at naglakad papunta sa pinto, bago siya lumabas, tumalikod siya, at may ngiti na hindi ngiti ay sinabi niya, Miss Morris, hindi masama ang itim mong damit, napakaganda. Pagkaalis ni Justin, naguguluhan pa rin si Talia at tumingin sa kanyang katawan, halatang nakasuot siya ng puting blouse, saan nanggaling ang itim. Sa maingat na pagtingin, napagtanto niyang may second malabong itim na bahagi sa harap ng kanyang dibdib, ito ay dahil ang blouse ay tila medyo translucent dahil sa desk light, kaya naman makikita ang maikling outline. Hindi yun blouse, ito ay isang bra. Justin. Nang naintindihan niya, na mula sa galit si Talia at nag-igting ang kanyang mga ngipin, hinampas niya ang tabletop gamit ang kanyang palad, at ang kanyang mga mata ay parang may papaputukan ng apoy, maghintay ka lang. Matapos magpaalam sa maraming kapatid na babae sa opisina, sa wakas ay naunawaan ni Justin ang kagalakan ng pagiging isang white-collared worker. Ang trabahong ito ay talagang medyo nakakainip kumpara sa pagbebenta ng mga tuhog ng tupa, ngunit ang kapaligiran nito ay talagang maganda. Ang halimuyak lamang ng mga kababaihan na tumatagos sa hangin ay hindi isang bagay na maihahambing sa baho ng merkado ng mga magsasaka. Pagdating sa basement car park, sumakay si Justin sa kanyang sasakyan, at biglang tumunog ang kanyang telepono, si Jinky iyon. Tumawa si Justin at kinuha ang telepono, hello. Kuya Gibson. Ang mga salita ni Jinky ay binibigkas na may bahid ng kaligayahan, salamat. Salamat sa akin para saan? Natural na hindi magkukusa si Justin na aminin na siya ang pumatay kay Dante. Para sa usapin tungkol kay Dante. Mahinang nagsalita si Jinky, pagkatapos ay tila napagtanto ang isang bagay, habang iniiba niya ang paksa na nagsasabing, anyways, salamat, tatay, nanay, at ako ay napakasaya. Nang marinig ang malumanay na boses ng babae, nakahinga ng maluwag si Justin, tila ang batang ito ay mabilis din ang isip. Natawa siya at sinabing, ganun ba?
Kung gayon ang lahat ay mabuti, hayaan ang iyong ama na ipagpatuloy ang kanyang negosyo, pupunta ako upang makipag-chat sa kanya bukas ng umaga. Oo, naiintindihan. May iba pa ba? Hindi inisip ni Justin na makipag-chat kay Jinky ng kaunti pa, ngunit kapag gumabi na, maaaring magkaroon ng traffic jam. Iba pang mga bagay, wala nang iba. Saglit na nag-alinlangan si Jinky, at sinabing, gusto ko lang malaman kung kailan pupunta si Kuya Gerald sa paaralan para makita ako. Ngayon lang naalala ni Justin na pumayag siya sa bagay na ito, hindi niya maiwasang magalit sa sarili niyang kawalang ingat, at nagmamadaling sinabi, kakasimula ko pa lang sa trabaho ngayong linggo, kaya medyo abala ako. Gayunpaman, tiyak na pupunta ako sa susunod na linggo, huwag mag-alala. Dito lamang masayang sumang-ayon si Jinky, at ibinaba ang telepono. Nang paandarin na ni Justin ang sasakyan, muling nagring ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Yuna Wallace talaga. Naguguluhan siya kung bakit siya tinawagan ni Yuna Wallace sa ganoong oras, dahil nabanggit na niya na uuwi siya para sa hapunan. Kinuha niya ang telepono at bago siya nagsalita, sa kabilang linya, naiinip na sumigaw si Yuna, young master. Mangyaring magmadali sa likod. May malaking nangyari. 51. Dahil sa matinding nerbiyos ni Justin, agad niyang pinaandar ang sasakyan, at tinapakan ang accelerator. Umugong ang M3 habang tumatakbo palabas ng basement car park. Ilan sa mga security guard ng Yellow International ay blanko na nakatingin sa silwete ng sasakyan na nawawala sa di kalayuan, at katinginan sa kanilang mga sarili na nalilito. Wala sa kanila ang nakakaalam kung alin sa malalaking numero sa kumpanya ang may ganoong kasanayan sa pagmamaneho ng mga sasakyan. Habang nagmamaneho, nagtanong si Justin, ano ang nangyari, Yuna? Sa sandaling umalis si Miss sa trabaho at umuwi, dumating si Master, at nag-aaway na sila ngayon sa labas. Nagsalita si Yuna na may humihikbi na tono, young master pakibilasan ang pagbabalik, pinabalik pa ni master ang napakaraming tao, mukhang hindi sila mabubuting tao, natatakot ako na saktan nila si Mi. Bago matapos magsalita si Yuna, may kumatok na ingay mula sa kabilang linya. Kaagad pagkatapos, isang pamilyar na boses ng lalaki ang pumasok sa tainga ni Justin. Ikaw ang mabahong brat na may apelyidong Gibson, di ba? Ako si Kevin Lasander, nandito lang ako naghihintay sa iyo. Kung mayroon kang lakas ng loob, pumunta ka kaagad dito. Agad na lumabas ang mga ugat ng kamay ni Justin na nakahawak sa manibela, malinaw niyang naririnig ang pag-iyak ni Yuna sa kabilang linya. Halatang pilit na inagaw ang phone niya. Alam mo ba ang ginagawa mo? Napakalinaw ko. Ikaw na may apelyido na Gibson, kung mayroon kang lakas ng loob, pumunta ka dito ngayon. Gusto kong makita kung anong mga kakayahan mayroon ka, isang tuhog ng karne ng tupa na nagbebenta ng bastard na dahilan kung bakit ang maliit na pute ng aking pamilyang Lysander ay gumawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Hindi na nagsalita pa si Justin, walang ekspresyon niyang pinutol ang tawag. Ang totoo, kung ang teleponong ito ay hindi regalo mula kay Marian, maaaring dinurog na niya ito. Sa isang iglap ay nabasag ang accelerator, bagamat ito ay peak hour na may lubos na masikip na trapiko, ang umuungal na makina ay gumawa ng malaking bilang ng mga sasakyan na masunurin na bumigay. Ang puting BMW ay dumaan na parang isang bagyo, na nagdulot ng hindi mabilang na bilang ng mga pagsaway, ngunit lahat ng ito ay hindi mahalaga kay Justin. Sa sandaling iyon, sa mga mata ni Justin ay tuwid na daan lamang, walang mga batas trapiko, walang mga ilaw trapiko, ang gusto niya ay bilis, bilis at higit na bilis. Sa ruta na karaniwang nangangailangan ng higit sa 20 minuto, si Justin, tulad ng isang Maisel, ay gumugol ng wala pang 10 minuto upang marating ang kanyang destinasyon. Sa harap ng bilya, huminto ang sasakyan, naghagis ng ulap ng usok at alikabok. Sa sandaling iyon, dapit hapon na. Ang nawawalang gininto ang liwanag ay nakakalat sa maluwag at pinakamataas na grade villa area ng Dragon Garden. Naging sanhi ito ng mga puno na sumasalamin sa isang pahiwatig ng pula, habang nagiging sanhi ng hitsura ng damo na parang isang ilog ng ginto, at ang tanawin ay napakaganda. Ngunit walang mood si Justin na pahalagahan ang pambihirang tanawing ito. Pagkababa ng sasakyan, naglakad siya patungo sa main door ng villa na may seryosong ekspresyon.
Bago nakarating si Justin sa pinto, masigla itong binuksan. Lumabas ang figure ni Kevin, na may tuwid na posture at nakasot, ang kanyang mukha na orihinal na mukhang matalino at mature sa halip ay tila makulimlim at nasa sabik sa sandaling ito. Para bang nahuhulaan niya na magagawa niyang maghiganti kay Justin para sa kahihiyan na dinala niya sa kanya. Sa likod niya, ay 5 binata na nakasuot ng magkatulad na damit. Itim na masikip na short-sleeved na kamiseta. Mula sa kanilang nakaumbok na kalamnan ay hindi mahirap sabihin na mayroon silang hindi pangkaraniwang kakayahan sa pakikipaglaban. Haha! Bastard, ang lakas talaga ng loob mong bumalik dito, akala ko natatakot ka na to the point na takot kang bumalik. Piniling ni Kevin ang kanyang ulo, itinaas ang gilid ng kanyang mata. Baka sa kanyang mga mata ang matinding puot mula sa loob. Napabuntong hininga si Justin. Parang nanlambot na talaga ang ugali ko. Kung hindi, batay lamang sa linya ng kabastusan na iyon mula sa kanya, sapat na ang dahilan para putulin ang kanyang dila. Walang gana, tinitigan niya si Kevin at nagtanong, nasaan sina Marian at Yuna? Sa sandaling sinabi ang mga salitang iyon, 2 figure ang lumabas mula sa pintuan ng villa. Young Master mag-ingat ka. Sa may pintuan, ay nalalayan ni Yuna na may suot na apron ang maputlang mukha na si Marian palabas. Si Marian ay hindi nagpalit ng kanyang damit pang opisina, parang ang kanyang cool at nagniningning na magandang mukha ay nawala ng kaluluwa. Malungkot ang kanyang tingin, tila magulo ang kanyang buhok, at blanko siyang nakatitig sa sahig na walang focus, na para bang lahat ng nangyayari sa kanyang mga mata ay walang kinalaman sa kanya. Kung sasabihin ng isang tao ang eksenang ito ni Marian ay nakaramdam ng kirot sa puso ni Justin, kung gayon ang pulang tatak ng kamay sa mukha ni Yuna sa halip ay gumawa ng nakamamatay na tingin sa mga mata ni Justin. Nakakalungkot lang, maliwanag na hindi napansin ni Kevin ang ganoong pagbabago sa ekspresyon ni Justin. Brat na nagbebenta ng tuhog ng karne ng tupa, sabihin ko sa iyo, simula nang bumalik ka rito ngayon, hiningi mo ito. Ang mga kamao at sipa ng aking mga kapatid ay walang mata, kung nais mong makatanggap ng mas kaunting pambubugbog, pagkatapos ay lumuhad sa lupa at yumuko sa akin ng 12 beses, pagkatapos ay dilaan ang aking mga leather na sapatos ng malinis, at masunaring pumasok sa basurahan. Baka palayain kita niyan, at hahayaan kitang mawala. Si Kevin ay tumawa ng kakaiba, ang kanyang boses ay tila may kasamang bakas ng kabaliwan. Kevin. Itinaas ni Justin ang kanyang ulo, at malamig na tinitigan ang walang pakundangan na lalaking ito sa harap ng kanyang mga mata, mukhang nasabi ko na sa iyo noon pa, bilang isang tao, pinakaayaw kong pinagbantaan. Maaari mo akong takutin, ngunit mas mabuting maging handa ka sa mga kahihinatnan nito. Pinagbabantaan kita. Bastard. Anong magagawa mo? May kakayahan ka bang pabagsakin itong 5 kong kapatid? Mula sa galit hanggang sa pagtawa, umungal si Kevin. Hindi na nagsalita pa si Justin, hakbang-hakbang niyang nilapitan si Kevin. Ang 5 upahang tog ay halatang hindi sineseryoso si Justin, kung tutuusin, sa paghusga lamang sa hitsura, ang batang ito ay walang lakas na gumanti. Kaya't nang makita nilang papalapit si Justin, isang solong lalaki lamang ang lumakad pasulong, tiningnan niya si Justin nang may paghamak habang naglalakad patungo kay Justin. Masyadong tamad si Justin na tumingin sa lalaking nakaitim na nakadamit na nakaharang sa daan, nang makitang itinaas ng lalaking nakaitim ang kanyang mga braso at inindayog ang kanyang kamao sa napakabilis na bilis, na para bang dumaan ito sa tumpak na mga kalkulasyon, umiwas din si Justin ng kamao para tanggapin ito. Bam! Nagbanggaan ang 2 kamao, at talagang nagmula rito ang isang kaluskos, ngunit ang resulta na lumabas ay isang bagay na labis na ikinagulat ng lahat na naruroon. OWW. Ang lalaking nagkusa na itaas ang kanyang mga kamao ay may baluktot na ekspresyon, niyakap niya ang kamao na ibinaba niya, at lumuhad sa lupa sa sakit. Kamay, tumulo ang patak ng pawis na kasing laki ng butil, talagang naramdaman ng lalaki na ang lahat ng buto sa kanyang buong braso ay nagkapira-piraso. Matapos maramdaman ang matinding alon ng sakit mula rito, nawalan siya ng malay. Bago ang natitirang 4 na tog ay tila nakakuha ng kamalayan sa sitwasyon, si Justin ay naglakad na pasulong.
Mabilis. Mabilis na umakyat at lumaban. Naramdaman ni Kevin na may mali, at bigla silang inutusan. Noon lamang ang apat na lalaki ay mabangis na naglunsad ng kanilang mga sipa kay Justin, na nagbabalak na ibagsak si Justin sa lupa. Ngunit nang ang pag-atake ng apat na lalaki ay dumapo sa katawan ni Justin, bigla nilang napagtanto, hindi mahalaga kung ang sipa ay tumama sa dibdib, tiyan, hita ni Justin o kung saan man, ang mga pag-atake ay hindi man lang nagpatalsik sa katawan ni Justin, na parabang ang kanilang mga sipa ay dumapo sa isang makapal at mabigat na plato ng bakal, o isang napakalaking bato, ang kanilang lakas ay hindi sapat para sa anumang anyo ng pinsala sa halimaw na ito. Puno agad ng malamig na pawis ang likod ng apat na lalaki. Itong lalaki, bakal ba ang katawan niya? Ang tingin ni Justin ay mahigpit na nakatutok kay Kevin sa harapan. Matapos matanggap ang mga pag-atake, casual niyang itinaas ang kanyang mga kamay na nabuo sa hugis ng mga kutsilyo. Ang apat na kaawa-awang upahang thugs talaga ay walang pagkakataon na maglunsad ng panibagong pag-atake o tumalon palayo bago nila naramdaman na nanlabo ang kanilang paningin, bawat isa sa kanila ay pinalo ng malakas ang batok. Ang nakita ng iba ay tila figure lamang ni Justin na marahang lumipas, nang ang apat na orihinal na malusog at matipunong lalaki ay nahulog sa lupa, nawalan ng malay. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Kevin ang isang alon ng panghihinayang na bumubulusok sa loob niya, gayunpaman hindi niya nararamdaman na isang pagkakamali ang paghihiganti kay Justin. Sa halip ay naramdaman niya na dapat ay humingi pa siya ng ilan pang katulong sa taong tumulong sa kanya. 52. Iyon na. Nakaharap si Justin kay Kevin, nakatingin kay Kevin sa parehong paraan na tinitingnan ng isang berdugo ang isang piraso ng karne sa chopping block. Tahimik niyang tinanong, gusto mo ba ng putol na binti o putol na braso? Kung gusto mong mamatay, matutulungan din kita. Hindi siya nagbibiro. Noon lang nag-react si Kevin, dahil ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang mamamatay tao na intensyon mula sa mga mata ng isang tao, hubad na hubad at totoong pagpatay na layunin. Papatayin niya talaga ako. Ikaw, lumayo ka? Natakot si Kevin at dahan-daang umatras sinusubukang makalayo kay Justin, ngunit sa likod niya ay ang hagdanan at ang pangunahing pinto ng vilya. Biglang lumingon si Kevin, tumingin sa blanko at walang emosyon na si Marian, at malakas na sumigaw, munting putya. Itong ligaw mong lalaki ay gustong baliin ang mga paa ng iyong ama. Hindi mo ba siya dinidisiplina? Pagkasabi pa lang niya ay naramdaman niyang may kamay na parang isang pares ng bakal na pliers na humawak sa kanyang baba. Isang boses na napakalamig na parabang metal na pinalamig sa nyebe ang naglakbay sa kanyang eardrums, mabaho talaga ang bibig mo, siguro dapat ko munang putulin ang dila mo, ipasok ko ulit sa bibig mo, pagkatapos ay tahiin mo ang bibig mo, kapag nagutom ka, sarili mong dila lang ang kakainin mo, tell me, what do you think about this idea? Woo! Woo! Labis na natakot si Kevin kaya namula ang kanyang mukha at dilat ang kanyang mga mata. Ngunit kung magpumiglas siya kahit kaunti, ang kamay ni Justin na nakahawak sa kanyang baba ay bibigyan ng higit na lakas, siya ay nasa sobrang sakit na hindi siya nang ahas na gumalaw kahit isang pulgada. Sa sandaling ito, si Marian na nakatayo sa tabi ng pinto ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo, sa wakas ay bumalik ang kaunting kinang sa kanyang magagandang mata na walang espiritu. Tiningnan niya si Justin na may hindi maihahambing na komplikadong mga emosyon, pagkatapos ay sinulyapan si Kevin na mukhang maiihi sa kanyang pantalon, walang gana niyang sinabi, Justin, bitawan mo siya, huwag mo na siyang takutin pa. Ang tono ni Marian ay hindi kasing lamig at walang malasakit gaya ng dati, siya ay nagsalita ng napakagaan, ngunit ito ay eksaktong linya na ganoon, na kahit papaano ay nakapagpapahina sa nakakapasong mainit na galit ni Justin. Masyado siyang kahawig ng taong iyon. Si Justin ay medyo walang magawa, ang figure na sadyang sinubukan niyang kalimutan ay nag-flash sa kanyang isipan, na iniwan siyang pansamantalang nabighani. Binitiwan ni Justin ang kanyang kamay, at si Kevin na nasa sakit ay nakaramdam ng hindi pagbibitiw habang natatakot na umiwas sa gilid, maingat niyang tiningnan si Justin, habang hinihingal. Tay, si Simon ang pinapunto mo, tama ba? Ang mga taong ito ay dapat na ibinigay din niya sa iyo. Kalmadong tumingin si Marian kay Kevin, at bahagyang nagtanong.
Ang mukha ni Kevin ay nagpakita ng kapahamakan, at pinandilatan niya si Justin ng may galit, paano kung ganoon nga? Tinutulungan ako niyang Master Cole na alisin ang bastard na ito. Ang ganitong uri ng asshole ay gustong dambungin ang mga ari-arian ng ating Lysander family, hinding-hindi ako papayag dito. Tatay. Malungkot na tawag ni Marian, na may sakit sa kanyang mga mata, tatay, hindi mo ba alam na ginagamit ka lang ng pamilya ko? Tinutulungan mo si Simon na lumikha ng gulo para sa akin. Alam mo ba kung anong uri ng mahirap na estado ang kumpanya ngayon? Tatay, mangyaring huminahon ka ng kaunti. Si Simon ay ganap na naiiba sa kung sino siya sa tingin mo. Kalokohan. Umungol si Kevin, ikaw na maliit na puta. Huwag kang magpanggap ng mabuting hangarin, huwag mong isipin na dahil lang sa tawag mo sa akin ay tay, ay maniniwala na ako na mabait ang isang unfilial woman na tulad mo. Kung talagang gusto mo ang pinakamahusay para sa akin mula sa kaibuturan ng iyong puso, kung gayon sa oras na iyon ay hindi mo dapat inagaw ang lahat ng pag-aari ko. Ako dapat ang lehitimong kahalili ni Yellow. Kung hindi dahil sa paglalaro mo, bakit biglang nagbago ang kalooban ng patay na matandang babae, at ibinigay ang Yellow International sa isang 20 anyos na maliit na sanggol? Nangangatil ang mga paa ni Marian, kung hindi siya inaalalayan ni Yuna, matagal na siyang bumagsak. Ang kanyang kutis ay lalong namutla at walang magawa, at sa wakas ay hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tatay, paano mo ito naiisip? Siya ang aking lola, ang iyong ina. Kung gayon paano ko iisipin? Gusto kong pakasalan mo siyang Master Cole, ngunit tumanggi ka ng 1,000 beses. Hindi ba't natatakot ka na pagkatapos ng kasal ay magpalit ng mga may-ari ang posisyon ng CEO ni Yellow? Kung hindi, batay sa mga kwalifikasyon niyang Master Cole, bakit tatanggi ang isang slot na tulad mo na nagpapanggap na marangal at mabait? Ang galit ni Kevin ay nauwi sa tawa, ha 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 ha. I hit the mark, nahihiya ka ba na gusto mong magpakamatay? Nararamdaman lang ni Marian ang pag-ikot ng langit at pag-ikot ng lupa, maging ang paghinga ay naging mahirap, ito ay kung ang kanyang mga organo ay nakalubog sa quicksilver. Ang kumikislap na luha ay umagos mula sa kanyang mga mata na parang tubig mula sa isang dam na sumabog at nahulog sa lupa. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ng palaging cool at marangal na malaray na naginang, napaiyak pa siya sa sobrang hinaing. Tinakpin ni Marian ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay habang siya ay humihikbi, at ang mga hikbi ay nilunod sa mga salitang binigkas niya. Noong umalis si nanay sa mundong ito, hindi ka man lang umuwi para tingnan dahil sa isang manliligaw mo sa labas. Noong umalis si Lola sa mundong ito, hinintay mo siyang makapasok sa kabaong bago ka magpakita, at nagtanong lang tungkol sa mga bagay tungkol sa pamana, mula sa aking mga alaala, maliban sa pamumuhay ng kahalayan sa labas, at paghingi ng pera kay Lola, hindi mo talaga maramdamang interesado ka sa kumpanya, ikaw. Sa sakit, tumingin si Marian kay Kevin, kinagat ang kanyang labi at sinabing, Tatay, hindi mo ba naiintindihan ang iyong ginagawa? Mukhang masama ang mukha ni Kevin habang malamig niyang sinabi, ginawa ko lahat iyon dahil pinilit nila ako. Kung hindi dahil sa dalawang babaeng iyon na dapat ay matagal nang namatay na pinipigilan ako, kailangan ko bang ibaba ang aking ulo at humingi ng pera sa kanila? Halatang napakaraming share ng kumpanya, bakit konting pera lang ang natanggap ko? Ako lang ang nag-iisang lalaki sa pamilya, hindi ba dapat ako ang tumatawag? Ang slot na tulad mo ay marunong lang maghanap ng dahilan. Paumanhin. Pasensya na. Parehas talaga ang mga salita mo sa mga umutot. Tunay na nahirapan si Justin na makinig pa, talagang hindi niya naiintindihan kung paano magkakaroon ng isang may kapansanan at baliw na ama ang isang babaeng tulad ni Marian. Marahil ito ay langit na nakikipag-usap sa mga tao, o maaaring ang mga maput na tao ay dapat ding maging kaawa-awa. Sa isang iglap, ang kamay ni Justin ay humawak sa leeg ni Kevin, nagbigay siya ng kaunting lakas at namula ang mukha ni Kevin dahil sa hindi na makahinga. Ang katawan ni Kevin ay biglang nanginginig, ngunit hindi makawala. Kung ito ang gagawin sa aking paraan, namatay ka ng hindi bababa sa 7 o 8 beses ngayon.
Walang pakialam na sabi ni Justin, tumingin siya sa mukhang medyo kinakabahan na si Marian sa may pintuan, pagkatapos ay sinabi, gayunpaman, sa huli ang aking asawa ay mas malambot ang puso, kung papatayin ko ang isang ama na tulad mo, tiyak na hindi niya ako mapapatawad ng madali. Sa sinabi nito, pinakawalan ni Justin ang kanyang pagkakahawak sa leeg ni Kevin, ngunit sinundan ito ng isang mabilis na kidlat sa batok ni Kevin. Namilog ang mga mata ni Kevin, at agad siyang nahimete sa lupa. Justin. Ikaw. Anong ginawa mo sa kanya? Nag-aalala pa rin si Marian habang naglalakad siya, at tumingkayad para tingnan kung may hininga ba mula sa ilong ni Kevin, na nagpapatunay na hindi siya namatay, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Ipaubaya mo siya sa akin. Yumuko si Justin at inilagay ang katawan ni Kevin sa kanyang balikat, pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kalapit na basurahan. Natarante si Marian, at dali-dali siyang pinigilan, huwag mo siyang ihagis, ito ay sapat na. Hindi ko siya napilayan o pinatay, iyon ay nagbibigay na sa iyo ng maraming mukha. He treats you like that? Yet you still think of him as your father, I'm speechless. Gayunpaman, sana ay isaalang-alang mo rin ang aking nararamdaman, kung ano man ang iniisip mo sa iyong puso, sa ngayon, asawa mo na ako. Ang tono ni Justin ay patag at mapurol, ngunit ang bawat salita ay parang batas na hindi nagpapahintulot ng pagsuway. With that all said, diretso siyang naglakad patungo sa basurahan. Sa ngayon, asawa mo na ako. Sa ngayon, asawa mo na ako. Nakalas ang mga braso ni Marian habang nakatayo siya sa parehong lugar na parang iniwan siya ng kanyang kaluluwa, nakatingin sa likod ni Justin nang walang salita. Matapos itapon muli ni Justin ang katawan ni Kevin sa basurahan, narinig niyang sumigaw si Yuna nang tatalikod na sana siya. Miss. 53. Gabi ng kalagitnaan ng tag-araw, binalot ang lungsod ng Stonegate City ng tila banayad na kadiliman, tanging ang nakasisilaw na mga ilaw ng neon ang nagpapahintulot sa mga naglalakad na makita ang mukha ng isa't isa. Sa kahabaan ng bidirect Ayanol 8-lane highway na pumapalibot sa lungsod, makikita ang hindi mabilang na trapiko na tila mga shooting star, ang ilan ay pumapasok sa puso ng lungsod, habang ang ilan ay umaalis sa mapang-ipong konkretong hardin. Sa tabing daan na halaman sa hilaga ng Stonegate City at sa kahabaan ng ilog ng Yangtze, ay manipis na kumalat ang mga ilaw sa kalye na may mga insektong sumasayaw sa paligid ng mga ilaw. Ito ay isang tahimik na tagpo na mahirap makuha, kahit na ang sandaling iyon ay taglay pa rin ang nakakapasong init na parang araw. Sa malapit ay ang paliko-liko na ilog na tila walang katapusan, tulad ng isang sinturon ng jade na nahulog mula sa kalawakan, na magkasabay umaalingaw-ngaw sa Milky Way sa kalangitan, at sumasalamin sa mahabang string ng mga puting gusali sa tabi ng ilog. Ito ang pinakamahal na ospital sa Stonegate City, ang tahimik at liblib na kapaligiran ay nagbigay daan sa kanilang mga pasyente na gumaling ng mas mabuti. Ngunit sa katulad na paraan, ang mga bayarin na kasama nito ay napakataas na ang mga ordinaryong tao ay tumalon pabalik sa takot. Sa sandaling ito, sa intensive care department ng ospital, sa isang maluwag at tahimik na koridor, nakaupo sina Justin at Yuna sa isang bench na espesyal na inilagay para maghintay ang mga tao, tahimik na naghihintay ng isang bagay sa labas ng intensive care unit. Matagal nang nanatiling tahimik si Justin, bago siya tuluyang naiinip, at kinapa ang kanyang kamay sa kanyang bulsa para kumuha ng sigarilyo, ngunit bigla niyang naalala na isa itong ospital, at maibabalik lamang ito ng may galit. Bumantong hininga, tumayo siya, at naglakad pabalik-balik. Young Master. Namumula ang mga mata ni Yuna, umiyak siya kamakailan, at nagsalita ng may pag-aalala, Young Master, bakit hindi pa lumalabas ang mga doktor at nurse? Wala naman dapat si Miss na banta sa buhay issue diba? Huwag kang mag-alala, bagamat hindi ako doktor, mayroon pa rin akong ilang kaalaman sa medisina. Magiging maayos si Marian. Inaliw siya ni Justin. Nag-replay sa kanyang isipan ang eksenang ipinadala niya si Marian sa ospital sa gabi, at nahihirapan din siyang mapatahimik ang sarili. Pagkaraang ihulog ni Justin si Kevin sa basurahan, lumingon siya at agad na nakita ang mga paa ni Marian na nanghina habang siya ay nakatayo sa damuhan at nahulog sa lupa.
Tulad ng isang bala, tumakbo si Justin patungo sa tagliran ni Marian at hinawakan siya, at napansin niyang wala itong malay. Ang kanyang mga nakaraang karanasan ay nagpapahintulot sa kanya na manatiling kalmado, hindi tulad ng naguguluhan na si Yuna. Mahinahon niyang kinuha ang kanyang telepono, tumawag ng ambulansya, at binuhat si Marian pabalik sa bahay. Pagkatapos ng simpleng pagsusuri, natuklasan niya na may mataas na lagnat si Marian, kaya agad niyang pinadala si Yuna ng malamig na tuwalya at iba pang pangunang lunas, at inalagaan siya hanggang sa dumating ang ambulansya at dinala siya sa ospital. Dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari, ang puso ni Justin ay nasa gulo. Bagamat ang babaeng ito na kasing lamig ng yelo at walang pag-unawa sa mga ekspresyon ay hindi kailanman tumingin sa kanya ng may kabaitan o kaligayahan, ngunit sa sandaling nangyari ito sa kanya, walang magawa si Justin na napagtanto na talagang nag-aalala siya para sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil ba sa sobrang kahawig niya? O dahil ba siya ang legal kong asawa? Siguro, dahil lang sa kanya. Habang nasa state of emotional disorder si Justin, binuksan ang intensive care unit, tumayo si Yuna para kumapit sa siko ng doktor at nagtanong, "Doktor, kumusta ang miss ng pamilya ko?" Ang doktor ay nagsuot ng isang nakapapawi ng ngiti, "Huwag mag-alala, ang napakahalagang oras ay lumipas na, at ang lagnat ay bumaba na, isang magandang pahinga ang kailangan sa susunod." Mabuti iyan, tuwang-tuwa si Yuna kaya muli siyang napaluha, "Salamat doktor." Tiningnan ng doktor ang impormasyon sa kanyang telepono, at sa palihim na paraan ay nagtanong siya, "Excuse me, si Miss Lysander ba ay may matinding pressure sa trabaho kamakailan?" Natahimik si Yuna saglit, at tapat na sumagot, "Tama doktor, ang miss ng pamilya ko ay palaging nagtatrabaho ng husto, gayunpaman sa mga araw na ito ay madalas siyang nagtatrabaho ng magdamag, may problema ba?" Napakahina ng katawan ni Miss Lysander, ayon sa aming pagsusuri, dapat itong sanhi ng labis na presyon mula sa trabaho, at mga psikolohikal na pasanin. Kumunat ang noo ng doktor habang sinabi, "Ang lagnat ngayon ay dahil din sa mahina ang katawan, at nilalamig. Hindi siguro siya nakatulog ng maayos." Sa bilis na ito, kahit na okay na siya sa pagkakataong ito, magkakaroon ng mga paulit-ulit na pangyayari, at kapag nangyari iyon, ang sakit na ito ay mag-uugat, at ang katawan ay ganap na pagod. Tumalon ang puso ni Yuna sa kanyang lalamunan, "Doktor, ano ang magagawa natin? Dapat gumaling na ang miss ng pamilya ko." Ngumiti ang doktor at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi naman ito napakalaking sakit, kailangan lang dumaan sa isang panahon ng magandang pahinga ang pasyente. Kung maaari siyang manatili sa ospital ng halos kalahating buwan at uminom ng Zeniken na gamot upang gumaling, posible ang kumpletong paggaling." Inihayag ni Yuna ang isang distressed na ekspresyon, "Kalahating buwan. Natatakot ako na hindi pumayag si Miss. Dapat pumayag siya." Matamlay na ipinasok ni Justin ang mga salitang ito na may tono na hindi nagpapahintulot ng negosasyon. Pagkatapos, sa doktor ay sinabi niya, "Doktor, maliban sa pagpapagaling sa pamamagitan ng Zeniken medicine, ano pa ang kailangang gawin?" "Ikaw ay..." "Ako ang asawa ni Marian, ang pangalan ko ay Justin." Nagpahayag ng pagtataka ang doktor, ngunit agad na ngumiti at sinabing, "Nako, pasensya na, wala akong ideya na kasal na si Miss Lysander. Kung si Mr. Gibson ay may libreng oras, maaari mong samahan ang iyong asawa sa hardin ng ospital upang makalanghap ng sariwang hangin, ang mga psikolohikal na pasanin ng pasyente ay kailangang matanggal din, ang pagbawi ng katawan ay hindi sapat." Tumango si Justin, mukhang malalim. Kinokontrol ang isang kumpanya tulad ng Yellow International na siyang pinakamataas na pyramid sa industriya ng fashion sa murang edad, walang kamag-anak sa bahay, habang ang tanging nabubuhay niyang kamag-anak, ang kanyang ama ay gumagawa ng gulo ng walang anumang uri ng kontribusyon. Sa mundo ng negosyo kailangan niyang harapin ang napakaraming tusong mga kaaway, ngunit ang kanyang buhay panlipunan ay napakalungkot at walang magawa. Bukod dito, ang pagnanasa ng mga young masters ng mayayamang pamilya tulad ni Simon, para sa babaeng ito na magtiis hanggang ngayon, siya ay karapat-dapat sa pagpipitagan mula sa kaibuturan ng puso ng isang tao.
Matapos makipagkita sa ilang mga medikal na tauhan, bumauntong hininga si Yuna, at sinabing, Young Master, dahil kailangang ma-ospital si Miss, pagkatapos ay babalik ako para kunin ang ilang mahahalagang bagay. Hindi maganda kung magising si Miss at hindi na niya makukuha ang anumang kailangan niya. Salamat sa problema mo, Yuna. Si Justin ay tame time na ngumiti. Sa totoo lang, si Marian ay hindi ganap na nag-iisa, kahit papaano mayroong isang tulad ni Yuna na nakamasid sa kanyang paglaki sa kanyang tabi, at nag-aalaga sa kanya. Umiling si Yuna, medyo naantig, ang ginagawa ko lang ay maliit na bagay. Kung hindi dahil kay Young Master, baka mapilitan si Miss sa dead end ni Master. Si Young Master ang gumawa ng isang bagay na dapat pansinin, para piliin ni Miss si Young Master, iyon talaga ay isang desisyon na hindi maaaring mas tama. Hindi maitatanggi, natawa si Justin sa kanyang sarili, kung hindi dahil sa kanyang tunay na pagkakaroon ng isa o dalawang kasanayan, si Marian ay malamang na itulak sa matinding paghihirap ni Kevin. Nagkataon siyang nagpumilit na pakasalan siya, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakuha siya ng first prize, doon. Pagkaalis ni Yuna, marahan na binuksan ni Justin ang kahoy na pinto ng ward, at pumasok ito ng malumanay na yabag. Madilim ang silid, tanging ang lampara lamang sa kama ang naglalabas ng banayad na liwanag na bumabalot sa purong puting higang may sakit. Ang itim na buhok ni Marian ay nakakalat sa lahat, ang kanyang karaniwang malamig at magandang mukha ngayon ay tila mahina. Tahimik lang siya na nakapikit, at normal ang paghinga niya, pero bahagyang kumunat ang kilay niya, parang nananaginip siya ng masama. May problema ba siya kahit sa panaginip niya? Umupo si Justin sa isang upuan sa tabi ng kama. Napatingin siya sa walang malay na babae sa harapan niya habang malalim ang iniisip. Ang kanyang anyo, ang kanyang mukha, at ang kanyang pagkatao ay halos kapareho ng taong iyon. Unti-unti, nawala ng oras si Justin. Knock knock. Ang pinto ng ward ay biglang kumatok ng 2 beses, at bago pa maibilang ni Justin ang kanyang ulo, may marahan na nagbukas ng pinto at pumasok. 54. Ang kabanatang ito ay inisponsor ng Patrick. Simula sa Poland, salamat. Huminga pa ng mabuti ang taong pumasok, na parang natatakot na gisingin si Marian na nakatulog sa kama. Alam ni Justin mula sa mga yapot na hindi si Yuna iyon, naguguluhan siyang lumingon para tingnan ang taong pumasok, at nabigla. Bakit ikaw? Unang nagtanong si Talia na may pagkamangha, at pinalaki ang kanyang cute at malamlam na mga mata, na ginawa ang kanyang kaibig-ibig at kaakit-akit na mukha na tila nakakaakit sa ilalim ng madilim na mga ilaw. Ito rin ang tanong ko, bakit ka nandito? Sumimangot si Justin, pagkatapos ng lahat ng relasyon nila ni Marian ay naging confidential. Kapag nalaman ito ni Talia, maaaring magdulot ito ng maraming hindi kinakailangang problema sa kanilang dalawa. Habang naguguluhan pa silang dalawa ay bumukas ulit ang pinto. Kinaladkad ni Yuna ang isang malita, ngumiti at sinabing, Miss Morris, ito ang Young Master na binanggit ko, lahat ng ito ay dahil kay Young Master kaya nahawakan ni Miss hanggang ngayon. Juan Marquez. Itinuro ni Talia si Justin na hindi makapaniwala, at halos mapasigaw dahil sa gulat, ikaw. Sinasabi mo na si Justin ay asawa ni Marian. Bakit, gulat ka ba? Dahil pinalabas na ni Yuna ang pusa sa bag, hindi na pumayag si Justin na magpanggap, ngumiti siya ng masama at nagtanong, masasabi mong nasaktan ko ang puso ni Miss Morris, nang matuklasan niyang nawalan siya ng pagkakataong magkaroon ng isang bagay sa pagitan niya at ng isang natatanging lalaki na tulad ko. Speak. Napatikip ng ngipin si Talia, humihingal sa galit at sinabing, nagtataka lang ako, bakit bigla ka nalang pakakasalan ni Marian ng walang salita, at pinili pa ang isang rogue na tulad mo bilang asawa niya. Tiyak na gumamit ka ng ilang uri ng trick o scheme. Nakita ni Yuna ang dalawa sa lalamunan nang magkasalubong sila, at dali-daling pinigilan ang mga ito sa pagsasabing, sige, Miss Morris, Young Master, ward pa rin ito, kayong dalawa ang pinakamalapit kay Miss, mas mabuting huwag na kayong magtalo at maging mas palakaibigan. Napaawang ang bibig ni Justin, at tinanong niya, Yuna, bakit ka pupunta dito kasama siya? Ngumiti si Yuna at nagpaliwanag, nang umuwi ako para kunin ang malita, tumawag si Miss Morris para tanungin kung nasa bahay na ba si Miss.
Maaaring hindi ito alam ni Young Master, ngunit matagal nang magkakilala sina Miss Morris at Miss. Madalas silang magkasama noong nabubuhay pa ang matandang ginang. Ngayon ay magkatrabaho na rin sila sa Yellow International. Kaya naman napakaganda ng kanilang relasyon, noon ay madalas din siyang pumupunta sa aming bahay upang kumain, at mas madalang na lamang dumating pagkatapos na pumanaw si matandang ginang. Kaya naman nang tanungin ito ni Miss Morris, hindi ko itinago ang katotohanan. Nang mabalitaan ni Miss Morris na na-hospital si Miss, pinilit niyang sumama sa akin para makita siya. Hindi inaasahan na sina Talia at Marian ay talagang matalik na magkaibigan. Ayun nga, nang makita niya sila sa kumpanya, napagtanto niyang napakaganda ng relasyon ng kanyang asawa at ng kanyang superior kaya pala sila close privately. Kung gayon, gusto kong magpasalamat sa iyong pag-aalala, Miss Morris. Marian ay nalampasan na ang mapanganib na panahon, kung nakaramdam ka ng pagod, maaari kang bumalik sa bahay at matulog ng maluwag. Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata kay Justin, bagamat nakaramdam pa rin siya ng pagkalungkot at inis na ang isang taong tulad nito ay naging asawa ng CEO, hindi ito ang oras para pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na iyon. Naglalakad sa gilid ng kama, maingat niyang pinagmasdan ang maputlang mukha ni Marian, at may pag-aalalang sinabi niya, kung gusto mong matulog ay magagawa mo iyon ng mag-isa, gusto kong manatili dito at samahan si Marian. Hindi naman sa asawa mo, ano ang sinasamahan mo? Biro ni Justin. Fuck. Talia blew her top. You better not think high of yourself just because you became Marian's husband. We've known each other for 8 years. You don't know a thing. Ang alam ko lang, kung patuloy kang magsalita ng malakas, gigisingan mo ang mahal kong asawa. Si Justin na walang magawa ay gumawa ng kilos na nagsasabi sa kanya na tumahimik. Agad na tinakpan ni Talia ang kanyang bibig, tinitigan si Justin at mahinang nagsalita, sa wakas na iintindihan ko na kung bakit mahigpit na tutol si Marian sa pagpapaputok sa iyo, dahil hindi ka maaaring matanggal sa trabaho. Iyon ay ako ay seryoso, responsable at may kakayahan. Commendat si Justin kay Talia, Miss Morris, huwag kalimutang bigyan ako ng bonus sa pagtatapos ng buwan, nakabawi ako ng $400,000. Ibinalita ang bagay na ito, isang hukay ng apoy ang nag-iba sa puso ni Talia, malamig siyang ngumuso, at hindi na pinansin si Justin. Hinailan niya ang isang upuan at umupo rin sa tabi ng kama, at hindi na nagsalita pa. Si Yuna na nasa sulok ay nag-aayos ng kanyang mga gamit ay nakita ang eksenang ito at napabuntong hininga lamang. Isang tahimik na gabi, na may liwanag ng buwan na parang isang malinaw na bukal na dumadaloy sa bintana ng ward, na tila komportable at matahimik. Hating gabi na, si Yuna natapos ng ayusin ang mga damit at iba pang mahahalagang bagay ay nag-atubili ng mahabang panahon bago nagpas siyang bumalik sa villa sa Dragon Garden para maghintay. Kung tutuusin, kailangang may mag-asikaso ng ganoon kalaking bahay, at magsagawa ng iba't ibang gawain. Bukod dito, mayroong mga dalubhasang tauhan ng pag-aalaga sa ospital. Maaari rin niyang samahan si Marian sa maghapon, kaya hindi naman talaga kailangan ang mag-overnight. Sa ward, maliban kay Marian na mahimbing na natutulog, naroon lamang sina Justin at Talia na nakaupo sa magkabilang gilid ng kama, na natiling tahimik. Pagkalipas ng ilang oras, talagang hindi nakayanan ni Talia ang patay na kapaligiran at sinabing, paano kayo ikinasal ni Marian, hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito dati. Orihinal namin itong itago, ngunit dahil nalaman mo na ito, sana ay hindi mo ito ibunyag kahit kanino. Sabi ni Justin. Hindi ako chismoso girl. Mas kapatid ako kay Marian. Medyo hindi nasiyahan si Talia, sa kabilang banda, bigla kang lumitaw at naging asawa ni Marian, dahil ba sa gumamit ka ng immoral na pamamaraan. Natawa si Justin, sa sinabi ni Yuna, magkakilala kayong dalawa mula pagkabata, dapat mas pamilyar ka sa kanya kaysa sa akin, di ba? Tama iyan. Sinabi ni Talia, noong bata pa ako, ang lola ni Marian, na dati ring CEO ang tumulong sa akin, kaya naman ako ngayon. Si Marian ang aking mahal na kapatid, at pati na rin ang laman at dugo ng aking benefactor, tiyak na hindi ako papayag na saktan siya ng sinuman.
Hindi pinansin ni Justin ang tingin ni Talia na puno ng pag-aalala, at nagpatuloy sa pagsasabing, dahil matagal na kayong magkakilala, sino sa tingin mo ang mas matalino, ikaw o siya? Mas matalino siya. Si Talia ay napaka-upfront, inilibot niya ang kanyang mga mata kay Justin at sinabing, kahit na hindi ko talaga gustong aminin ito, ngunit mula noong bata pa hanggang ngayon, siya ay palaging nangunguna sa akin sa lahat ng ginagawa namin. Ang gusto ko lang ay gawin ang aking bahagi, at tumulong na ibahagi ang kanyang mga pasanin sa trabaho. Sa tingin mo ba hindi niya maiisip kung ano ang nagagawa mo? Para magpakasal tayo, I had my own reasons and she had hers, it's none of your business. Sabi ni Justin. Kumuyam ang ngipin ni Talia at sinabing, kung ayaw mong sabihin ay huwag, puno ka ng maling pangangatwiran, at nagmumura ka ng walang kabastusan. Huwag mong isipin na hindi kita kayang pamahalaan dahil lang sa asawa ka ni Marian, superior mo pa rin ako. Ang ginagawa ko lang ay maglaro ng ilang high IQ games, at makipag-chat sa iyong mga kapatid sa oras ng aking paglilibang. Let me give you some advice for your own mental well-being, if you don't give me trouble, I would be too tamad to bother you. Umiling si Justin at tumayo, gabi na, may gagawin pa ako bukas, Miss Morris, kung gusto mong umuwi maaari kitang tulungan, ngunit kung gusto mong magpatuloy, tandaan na huwag sipon. Sa sinabi nito, nagsuot siya ng kakaibang ngiti habang sumulyap kay Marian, at lumabas ng silid ng hindi lumilingon. Itinaas ni Talia ang kanyang maliit na kamao sa likod ni Justin, gusto niyang itatak ang kanyang mga paa at magmura ng kaunti, ngunit sa huli ay nagtiis pa rin siya. Hindi nagtagal pagkaalis ni Justin, huminga ng mahabang buntong hininga si Talia, naramdaman niyang hindi nararapat na magalit sa taong ganoon, at iniabot ang kanyang kamay upang hawakan si Marian. Mahina niyang bamulong sa sarili, Marian, bakit mo pinili ang isang bastos na tulad nito bilang iyong asawa, kahit na maglagay ng signboard at manloko ng iba, hindi mo kailangang pahirapan ang iyong sarili ng ganyan, tama? Actually, ayos pa rin. Natigilan si Talia, itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan. Hindi malinaw nang imulat ni Marian ang kanyang mga mata. Bagamat pagod ang kutis ni Marian, nagising pa rin siya, at marahan siyang tiningnan. Marian, gising ka na. Kailan ka nagising? Nagulat si Talia. Si Marian ay mahinang nagpahayag ng bahagyang ngiti, halatang sobrang intimate sa isang bihirang kaibigan tulad ni Talia, umalis siya, kaya nagising ako. Matagal ka na bang gising, at sadyang hinintay mo siyang umalis? Hindi alam ni Talia kung tatawa o iyak. Kung nandito siya, hindi ako maglakas loob na gumising. Isang masalimuot na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Marian, hindi na siya nagsalita pagkatapos noon, at ipinikit ang kanyang mga mata para gumaling. 55. Sa gabi, sa maliwanag na ilaw na malaking bilya ng pamilya Cole ng Stonegate City. Napapaligiran ng malalaking hardin at eskinita, na may mga security personnel na nagpapatrolya kung saan-saan. Sa isang baroque-styled room na medyo madilim, si Simon na nakasuot ng itim na pijama ay umupo sa tabi ng bar counter, at nagbuhos ng isang baso ng Lafite red wine. Itinaas niya ito at pinaikot-ikot ng ilang beses, bago siya humigop ay narinig niya ang tunog ng katok mula sa pinto. Pasok! Napataas ang kilay ni Simon. Masayang pumasok si Harry Ball na nakasuot ng t-shirt na nilaban hanggang sa nawalan ito ng kulay at isang pares ng holey jeans. Ang balbas sa kanyang mukha ay parang ilang linggo nang hindi naahit, habang ang kanyang amoy sa katawan ay maamoy mula sa malayo. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo ito, art piece ang pinto. Kung gusto mong pumasok, sumigaw ka. Pakiramdam ni Simon ay walang magawa sa kanyang nasasakupan. Natawa si Harry Ball at sinabing, natuwa ako, at nakalimutan ko ang bagay na ito. Hindi mo ito naalala dati. Pinandilatan ni Simon si Harry Ball. Nawala ang mood ni Harry Ball, at hindi niya namamalayan na napakamot sa kanyang ulo, "Young master, alam mo ba kung ano ang nakita ko ngayon?" Naglakad si Simon patungo sa bintana, at mahinang nagsabi, "Huwag kang magpatalo. Napaka-unhumorous mo, hindi ka takatakang hindi mo maaaring kunin ang batang babaeng iyon na may apelyido na Lysander." Bulong ni Harry Ball,
Pagkatapos ay sinabi, dumating si Kevin, humingi siya ng tulong upang harapin ang Justin na iyon, gusto kong samantalahin ang sitwasyong iyon, at pinahiram siya ng 5 retiradong sundalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang 5 taong iyon ay ibinaba ni Justin mag-isa ngayon. Ang Kevin na iyon ay itinapon muli sa basurahan. Hindi mo ba naisip na ito ay nakakatawa, young master? Haha. Iyon ang kanyang biyenan, at 2 beses niya itong itinapon sa basurahan. Inikat ni Simon ang baso ng alak sa kanyang kamay, nag-isip sandali, at sinabing, mukhang hindi talaga simple itong si Justin. Sayang lang ang impormasyon tungkol sa kanya, ang hirap intindihin. Nagsalita si Harry Ball ng isang linya bilang panunuya, hindi naman siguro natatakot si young master, di ba? Natatakot. Malamig na ngumiti si Simon, ang alam lang niyang gawin ay ilang suntok at sipa, at magsalita ng bastos na dila. Bakit naman ako matatakot sa kanya? Ang isang nakayukong tigre ay hindi maaaring makitungo sa isang nakatagong dragon. Siya ay isang maliit na karakter na bumalik mula sa ibang bansa mahigit kalahating taon na ang nakalipas, posible bang mabaligtad niya ang langit? Then how about I go deal with him now? I heard the few useless henchmen say that his movements was very fast, my hands are itching right now. Excited na sabi ni Harry Ball. Umiling si Simon, hindi na kailangan, patungkol sa bagay na ito, hindi tayo pansamantalang makialam dito. Upang pag-usapan kung paano normal si Marian, marahil ay hindi niya kilala ang kanyang sarili. Sa lungsod na ito, maaaring hindi siya ang pinakamatalino na babae, at maaaring hindi ang pinakamababang babae, ngunit tiyak na isa siya sa mga pinakamapanganib na babae. Huwag mo siyang itulak sa gilid at pilitin siyang gawin ang mga bagay na hindi niya gustong gawin. Young master, palagi mong tinitingnan si Miss Lysander ng ganoon kahalaga, anong mga kakayahan ang mayroon siya? Nagtatakang tanong ni Harry Balls. Humigop ng kaunti si Simon ng red wine, sa totoo lang hindi rin ako sigurado, pero hindi mali ang maging mas maingat. Kung tungkol kay Justin, hindi ka dapat mag-alala, dahil wala tayong kailangang gawin. Ang walang utak na si Kevin na iyon ay tiyak na hindi hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Matalino si young master. Bawasan ang bootlick. Umalis ka na sa kwarto ko at maligo ka na. Actually kakaligo ko lang last week. Sa madaling araw, sa susunod na araw, pinaandar ni Justin ang kanyang sasakyan sa palengke ng pagkain sa kanlurang rehiyon upang bumili ng almusal. Gaya ng inaasahan, si matandang Lee tulad ng dati ay nagtayo ng kanyang stall sa kanyang karaniwang lugar, na may masayang mukha. Tila napakaganda ng kanyang kalooban, tila nalaman niya ang nangyari sa mag-ama ng pamilya Chen, at nakalaya sa lahat ng mga pasanin sa kanyang puso. Nang makitang naglalakad si Justin, ngumiti siya at binati, Little Gibson, dumating ka na, narinig ko sa iba na nagsimula kang magtrabaho sa isang kumpanya. Mahusay iyon, parang isang bagay na dapat gawin ng isang kabataan. Ang parehong mga trabaho ay trabaho, walang gaanong pagkakaiba. Ngumiti si Justin at sinabing, nakakalungkot na sa hinaharap ay hindi na ako magkakaroon ng maraming oras para ipagmalaki at idly makipag-chat sa inyo, ang pagtatrabaho sa isang opisina ay talagang hindi komportable. Pilyong ngumiti ang matandang Lee at sinabing, ang batang si Jinky ay napakasaya kagabi, may sinabi ka ba sa kanya? Nag-isip sandali si Justin, at sinabing, nangako akong bibisitahin ko siya sa kanyang paaralan ngayon. Biglang naliwanagan si matandang Lee, tinapik niya ang mga balikat ni Justin, dapat magsama-sama ang mga kabataan, ang Jinky ng aking pamilya ay may napakalinis na karakter, mas mabuting huwag mo siyang hayaang magdusa, kung hindi, hindi kita patatawarin. Nang makita ang ekspresyong, alam ko na, ni Old Lee, gustong magpaliwanag ni Justin, ngunit ang mga salitang bumabagabag sa kanyang lalamunan ay napakahirap sabihin, kaya't muli niya itong nilunok at awkward na tumango. Sa muling pagdadala ng iba't ibang supot ng almusal sa opisina, ang grupo ng mga PR department ladies ay nagtaas na ng ulo sa pananibik, nang makita ang napakaraming almusal, muli silang umawit ng mga papuri kay Justin.
Di nagtagal pagkatapos na maupo si Justin sa kanyang upuan, naramdaman niya ang pagnanais na i-on ang kanyang computer at simulan ang isang bagong araw ng kanyang karera sa propesyonal na paglalaro, ngunit nakita niya si Talia na may pagod na ekspresyon na pumasok sa opisina. Sumulyap si Talia kay Justin, nakita ang natitira sa isang malaking bag ng yuchaw sa mesa ni Justin, at agad na nabalot ng galit. Ang lalaking ito, bilang asawa ng isang tao, ang kanyang asawa ay nasa ospital, ngunit hindi niya ito dinaluhan, at sa halip ay bumili ng isang tambak ng almusal para sa mga kababaihan sa opisina. Hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya ng may paghamak at pangungutya, napakamaalalahanin mo sa iyong mga kasamahan, at ginagawa mo pa ang lahat ng iyong makakaya sa pagbili ng almusal. Pero iniisip ko kung maaalala mo bang magdala ng ilan sa isang tao. May gusto si Miss Morris. Okay lang, marami pa naman. Itinaas ni Justin ang isang meat bun sa kanyang kamay, bukas palad na iniabot ito kay Talia. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Mahinang sabi ni Talia. Walang magawang tumawa si Justin, dapat ay kumakain si Marian ng magaan at masustansyang pagkain, natural na ipapadala ito ni Yuna pagkatapos magluto. Hindi naman siguro ako magdadala ng mga meat bun at yuchaw sa isang pasyenteng kailangang gumaling, di ba? Walang puso. Hindi mo kailangang maghanap ng mga dahilan. Kahit na ang paliwanag na ito ay napakamakatwiran, hindi ito tinanggap ni Talia. Nang matuklasan na ang pagkiling ng babaeng ito laban sa kanyang sarili ay napakalaki na, hindi pinaplano ni Justin na sayangin ang kanyang pagsisikap na pasayahin siya. Nagkibit balikat siya, inilagay ang tinapay sa kanyang bibig at sinimulang kainin ito. Sinamahan ni Talia si Marian buong gabi sa ospital, at siya ay nagugutom. Matapos maamoy ang bango sa opisina, tumunog ang tiyan niya sa gutom. Nang makitang binawi ni Justin ang meat bun, lalo siyang nabaliw, at sinumpa si Justin sa pagiging maliit at walang taktika. Mabilis niyang inabot at kinuha ang isang bag ng steamed dumplings mula sa mesa at pumasok ang simoy ng hangin sa kanyang opisina. Gutom pero sinusubukan pa ring makipagtalo. Bulong ni Justin habang tumatawa. Nang tanghalian na, magiliw na tinanggihan ni Justin ang imbitasyon ng tatlong babae na sabay na kumain ng tanghalian, at nagmaneho papunta sa ospital. Sa araw, medyo malamig ang Stonegate City First Hospital, kung tutuusin ay malaki ang ospital, ngunit kakaunti ang mga pasyente, gayunpaman ito ay ganap na angkop para sa mga pasyente na gumaling. Sinundan ni Justin ang landas patungo sa ward ni Marian. Ang pinto ay binuksan, at ang mga tinig ay ipinadala palabas mula sa loob. Naglalakad palapit at nagmamasid na mabuti, ito ang dalawang, kakilala, noong nakaraang 2 araw. Marian, maganda ang relasyon ko sa chairman ng ospital na ito, paano kung ibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na nursing ward, kunin mo ito bilang aking munting regalo. Napasandal si Marian sa purong puting unan, ang kanyang malayelong malabundok na mukha ay nakatingin sa labas ng bintana at langit, at malinaw na sinabi, hindi na kailangan, salamat sa pagbisita sa akin. Marian, masyadong malamig ang mga salitang ito, kung hindi dahil sa medyo busy ako kamakailan, masasamahan pa kita sa ospital. Sa totoo lang para sa mga taong katulad namin, ang ganitong uri ng mapayapang pakikipag-ugnayan ang kulang sa amin. Sabi ni Simon na may bahagyang panghihinayang. Sa pagkakataong ito ay hindi na interesadong sumagot si Marian, na parang walang narinig, tulala siyang nakatingin sa labas ng bintana. Si Yuna na nasa gilid ay naglilinis ng mga kagamitan sa almusal ay naramdaman na ang tahimik na kapaligiran ng silid ay masyadong awkward, at magsasalita pa sana siya ng mga magagalang na salita sa ngalan ni Marian nang makita niya si Justin na nakatayo sa pasukan ng ward. Agad siyang nagpakita ng nakakagaan ng ngiti at sinabing, "Young Master, nandito ka na." 56. Ngumiti si Justin at tumango kay Yuna, pagkatapos ay bumaling upang kausapin si Simon, masipag talaga si Young Master Cole, mas nauna kang dumating kaysa sa akin, ang kanyang asawa. Tila hindi nabigla si Simon habang nakangiti siya at sinabing, si Mr. Gibson ay siguradong marunong magbiro. Ang pagkakaibigan sa pagitan namin ni Marian ay tumagal ng maraming taon. Nagmadali akong pumunta nang marinig kong nagkasakit siya. Oh!
Si Justin ay may ekspresyon ng kaliwanagan, pagkatapos ay sumulong na may kakaibang ngiti at sinabing, simula nang bumisita si Young Master, tiyak na nagdala ka ng isang bagay tulad ng isang regalo sa pagbisita, tama ba? Si Simon sa loob ay nagmura ng, walang hiya, at sinabing, nagdala lang ako ng ilang prutas. Itinuro niya ang basket ng prutas sa side table, alam kong ayaw ni Marian sa pagmamalabas, kaya nagdala ako ng isang simpleng bagay na kumakatawan sa aking taos-pusong kahilingan. Naglakad si Justin sa basket at kumuha ng pulang mansanas. Tinitimbang niya ito sa kanyang kamay, at bigo siyang nagsalita, talagang mansanas ha. Naguguluhan na nagtanong si Simon, syempre totoong mansanas ito, ano ang ibig mong sabihin, Mr. Gibson? Hehe. Nanghihinayang sinabi ni Justin, akala ko para sa isang mayamang lalaki tulad ni Young Master Cole, ang mga mansanas na ipinadala mo ay gagawin sa ginto. Sino ang nakakaalam na ito ay isang ordinaryong mansanas lamang, na walang anumang kahulugan nito? Naramdaman na lang ni Simon na lumawak ang kanyang mga baga. Paano lumaki ang utak ng lalaking ito? Gintong mansanas. Masamang tao. Mababang tao. Rogue. Si Mr. Gibson ay siguradong marunong magbiro, haha. Sabi ni Simon habang pilit na tumatawa. Si Marian na nakaupo sa kama ay patuloy na tumatangging lumingon sa dalawang lalaki, ngunit sa sandaling ito ay mahina niyang sinulyapan ang mga ito. Nang makita ang hitsura ni Simon na pilit na tumatawa, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. Kung hindi dahil sa pagsasaalang-alang sa lakas ng pamilya Cole at sa kanilang pakikipagtulungan sa negosyo, umaasa si Marian na mawawala si Simon sa mundong ito. Kung hindi dahil sa pagtutulak niya kay Kevin, hindi gagawa ng ganoong gulo si Kevin sa mga bagay-bagay. Siya ang naging sanhi ng kanyang orihinal na pagod na puso upang maging mas haggard, kung kaya't siya ay nasa hospital bed ngayon. Nakakalungkot na imposible para sa kanya na gumawa ng isang bagay na labis kay Simon. Ito ang dahilan kung bakit sa isang kahulugan, ang mga aksyon ni Justin ang gustong makita ni Marian. Tila walang planong iwanan ni Justin ang bagay na iyon, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, alam ko ang mga kakayahan ni Great Young Master Cole, ang isang bagay na parang gintong mansanas ay tiyak na hindi isang mahirap na bagay, ito ay isang tanong lamang kung payag si Young Master Cole. Bagamat hindi gaanong kamahal kay Young Master Cole ang isang bagay na ganito kamahal, sa huli ay hindi magandang ibigay ito ng basta-basta sa mga taong hindi mo malapit. Kaya hindi namin ipagpipilitan itong mag-asawa, lubos kaming nagpapasalamat kay Young Master Cole sa pagbibigay sa amin ng tunay na mansanas. Pagkatapos magsalita, kumuha si Justin ng tissue, pinunasan ang mansanas sa kanyang kamay, at kinagat ito ng malaki. Sa masayang paraan ay sinabi niya, hindi masama, napakatamis, si Young Master Cole ay magaling pang ang mamites ng mansanas, mukhang hindi ito magiging masamang pagpipilian kung balang araw ay lumipat ka ng iyong trabaho sa isang magsasaka ng prutas. Halos himatayan si Simon sa galit, nakatagpo na siya ng mga walang hiyang tao noon, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng taong ganito kawalandiya. Ang kinakausap ng rogue na ito, at sa ilang salita siya ay naging isang kuripot, isang Scrooge, isang makasarili na tao, at naging isang magsasaka ng prutas. Dumating ako upang bisitahin ang isang pasyente. Hindi para makatanggap ng pasaway. Gayon din, fuck na matamis na mansanas. Paano kaya ito mapipili ko? Siyempre, hindi tanga si Simon sa puntong sasabihin niyang, may binili akong iba ng mansanas para sa akin. Hindi ba't nangangahulugan iyon na wala siyang sinseridad? Napagtatanto na mababaliw siya kung magpapatuloy siya, ngumiti si Simon sa kanyang balat, ngunit hindi sa kanyang laman habang sinasabi niya, may meeting pa ako ngayong hapon, kaya hindi kita iistorbahin sa paggaling. Marian, babalik ako para bumisita kapag libre na ako. Agad siyang lumabas ng kwarto pagkatapos niyang magsalita. Si Yuna na matagal nang nagtitiis sa wakas ay hindi na nakapagpigil, at sabay, puchi, tumawa siya, Young Master ang galing mo talagang magsalita, malamang na magagalit ang Young Master ng pamilya Cole na iyon sa loob ng ilang araw. Kinagat ni Justin ang mansanas habang sinasabi, hindi niya gagawin, kung talagang nananatili siyang galit sa loob ng mahabang panahon sa bagay na tulad nito, matagal na siyang sumuko kay Marian.
Sigh. Lumingon si Yuna kay Marian, na tahimik na parang wala sa kwarto. Aalis ako sandali, dapat kausapin niyang master si Miss. Pagkaalis ng maalalahang si Yuna, nilipol ni Justine ang mansana sa kanyang kamay, at umupo sa tabi ng kama ni Marian. Ngumiti siya at sinabing, mabuti kong asawa, Marian, ang mansanas na ito ay napakasarap, paano kung magbalat ako ng isa para sa iyo? Nanatiling walang ekspresyon si Marian habang nakatingin sa labas ng bintana, na parang wala siyang narinig. Tumango si Justine na may kasiyahan, sa pagkakataong ito ay hindi mo ako pinigilan na magsalita sa iyo sa ganitong paraan, may pagpapabuti. Higit pa rito, tahimik kang pumayag na gusto mong kumain ng mansanas, at kahit na alam mo kung paano kumilos tulad ng isang layaw na bata, isang mas malaking pagpapabuti. Para gantihan ka, ako mismo ang magbalat ng mansanas para sa iyo. Bagamat maraming beses na siyang nakakuha ng kaalaman at naranasan ang mga paraan ng kontratadong asawang ito sa nakalipas na ilang araw, sa huli ay naramdaman pa rin ni Maria na minamaliit niya ang lalaking ito. Hindi pa nga ako nakakapagsalita ng kalahating pangungusap, at naging spoiled na bata. Hindi ka ba makapagsalita sa mas desenteng paraan? Bumantong hininga si Marian, at ibinalik ang kanyang ulo. Sana makausap ng maayos si Justine. Desente. Palagi akong desente. Ano ang hindi karapat-dapat sa isang asawang nagbabalat ng mansanas para sa kanyang asawa? Nakangiti si Justine habang hawak niya ang isang fruit knife, ang makintab na fruit knife sa kanyang kamay ay sunod-sunod na umiikot sa magandang 360 degrees, na parang nakadikit sa kanyang palad. Si Marian ay wala na sa mood na magsalita, ngunit nang makita niyang ibinunyag ni Justine ang kasanayang ito, hindi niya maiwasang mausisa siyang maingat na pagmasdan siya. Kinuha ni Justine ang isang mansanas na mukhang maganda sa labas, at hinawakan ang kutsilyo ng prutas sa kanyang kabilang kamay. Pagkatapos ng maikling paghinto, mabilis na binalatan ng kutsilyo ng prutas ang balat ng mansanas. Ang kamay ni Justine ay napakabilis na si Marian, na nasa malapit ay hindi makita ng malinaw ang kanyang mga galaw. Nakita na lamang niya ang maliit na fruit knife na nagiging hindi mabilang na mga ilaw na nakapalibot sa mansanas at umiikot dito sa maikling panahon. Ito ay tulad ng pagbabalat ng mansanas ay naging isang piraso ng sining, tulad ng isang clay sculpture o isang wood carving, kung saan bago ang huling sandali, hindi mo malalaman kung ano ang magiging resulta ng huling resulta. Wala pang 30 segundo, tumigil si Justine sa paggalaw ng kanyang mga kamay, at inilipat ang binalat na mansanas kay Marian, narito, binibigyan ng premyo ng iyong asawa ang kanyang asawa. Tumingin si Marian sa binalatan na mansanas sa harap ng kanyang mga mata, tumahimik sandali, at maya-maya ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Unconsciously, naging tanga siya. Sa sandaling iyon, ang orihinal na malarosas na mansanas ay nawala ang halos lahat ng balat nito, ngunit sa binalatan na mansanas, ay ilang manipis na natitirang balat, na bumubuo ng ilang magagandang pulang salita. Sana mabuting kalusugan ang asawa. Napansin ni Maria na namamasa ang kanyang mga mata, at agad na nakontrol ang kanyang emosyon. Sinabi niya, ang alam mo lang kung paano gawin ang mga hindi karaniwan at walang katuturang mga bagay, kahit itong mansanas na binalatan mo ay napakasarap. Hehe. Namula ang makapal na balat ni Justine, actually nararamdaman ko rin na medyo sapi ito, kaya mas mabuting kainin mo agad ito, ihing asawa ko. Gusto mo ay pakain ko sayo. Sa sinabi niyang iyon ay inilipat niya ang mansanas patungo sa mala-porselana na makinis na labi ni Marian. Ako mismo ang gagawa. Mabilis na kinuha ni Marian ang mansanas sa mga kamay ni Justine, ngunit nang ang mansanas ay nasa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang matingkad na pulang salita sa mansanas, at nag-alinlangan. Medyo nahirapan siyang ibuka ang kanyang bibig. Sinabi ni Justine, mahirap bang kumagat ng ganito kagandang mansanas? Okay lang, lagi akong makakapagpil ng isa pa para sa Marian ng pamilya ko, pero ano ang isusulat ko dyan? Hindi mo kailangang hayaang tumakbo ang iyong mga imahinasyon. Agad na sumagot si Marian, iniisip ko lang kung naghugas ka ba ng iyong mga kamay.
Nang makitang sinimulang kumagat ni Marian ang mansanas na binalatan niya, hindi itinuloy ni Justine ang pang-aasar sa kanya, at naramdaman na lang niya na ang paraan ng paghawak ng malayelong bundok na babae na ito sa mansanas gamit ang dalawang kamay at pagkadyut dito ay mukhang maganda. Salamat. Biglang nagsalita si Marian ng mahina. Naghinala si Justine na mali ang narinig niya, ano? Sabi ko, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Inangat ni Marian ang kanyang ulo, na may mga mata na parang malinaw na taglagas, napagtanto ko na hindi na ako napupuot sa iyo gaya ng dati. Mapait na ngumiti si Justine, hindi mo ako kailangang pasalamatan, kung isang araw ay magugustuhan mo ako at ipupromote mo ako mula sa pansamantalang asawa tungo sa permanenteng asawa, magpapasalamat ako sa langit. Hindi nagalit si Marian sa mga salitang iyon, sa halip ay nagmuni-muni siya sandali, at seryosong sumagot, napakahirap niyan. 57. Ang Ice Queen ay pagkatapos ng lahat ng Ice Queen. Bagamat nagsalita siya ng ilang pangungusap sa unang pagkakataon sa Forever, pagkatapos bigkasan ang mga salitang iyon muli siyang bumalik sa shutdown mode. Maingat na umalis si Justine sa ward. Nakaramdam siya ng gutom dahil sa hindi pagkain ng tanghalian at nagmaneho papunta sa isang maliit na restaurant upang harapin ito. Wala siyang balak bumalik sa kumpanya at magtrabaho. Sa halip, humingi siya ng direksyon at umalis patungong Stonegate City Sky High upang hanapin si Jinky. Stonegate City Sky High ang pangalan ng paaralang pinagtatrabahuan ni Jinky. Tungkol sa inosenteng babaeng iyon, palaging nahihirapan si Justine kung paano haharapin ang relasyon nilang dalawa, hindi niya kayang saktan ito, at ayaw niyang makita siyang malungkot. Ngunit sa huli, alam ni Justine na hindi pa rin siya tuluyang sumusuko kay Jinky sa kanyang puso. Gusto lang ng mga lalaki na humanap ng mga dahilan para magmukhang matuwid. Sa Stonegate City, ang Sky High ay itinuturing na isa sa mga pinaka-elite na paaralan, kaya madali itong mahanap sa pamamagitan lamang ng pagtatanong sa mga lokal para sa mga direksyon. Pagkatapos ay parada ang kotse sa malaking panlabas na paradahan ng sasakyan sa paaralan, bumaba si Justine sa kotse, at napagtanto na nakalimutan niyang magtakda ng lokasyon para makipagkita kay Jinky. Gayunpaman, hindi siya nagpanik na tumawag sa telepono, dahil palaging mas mahusay na magbigay ng isang kaaya-ayang sorpresa. Marahil ay dahil nakita nila si Justine na nagmamaneho ng BMW papasok sa paaralan, hindi siya hinarang ng mga security guard sa pasukan, at sumulyap lang sa kanya bago siya pinayagang makadaan. Ang campus ni Sky High ay bago kay Justine. Sa katunayan, si Justine ay hindi kailanman gumugol ng maraming oras sa paaralan. Ang maayos na layout ng paaralan, ang maraming mga kahoy na plaque ng mga sikat na kasabihan, pati na rin ang paminsan-minsang mga guro at estudyante na dumadaan na may dalang mga libro, lahat ng ito ay ganap na sariwa sa mga mata ni Justine. Pagkatapos magtanong sa isang matandang guro sa daan, nakita ni Justine ang gusali na opisina ng mga guro. Inaalala na nagtuturo ng Ingles si Jinky, batay sa clue na iyon, mabilis niyang nahanap ang opisina na may pinto na may karatulang, Jinky. Sa itaas nito ay naglalaman ng isang larawan ng isang batang babae na may suot ng ngiti, na tila puno ng kabataan. Pagkatapos kumatok sa pinto ng 3 beses, ang mga salitang, "Pakipasok," ay nagmula sa loob. Ito ay tiyak na pamilyar na boses ni Jinky. Binuksan ni Justine ang pinto, at ang una niyang nakita ay ang dalawang nakaupong tao. Ang una ay natural na si Jinky na may mahabang nakatali na nakapusod, nakasuot ng puting maikling manggas na blusa, at isang pares ng mid-length na maong na shorts na nakatikip sa kanyang mga hita, mukhang sariwa at maganda. Ang hitsura ng ibang tao ay namangha kay Justine, ito talaga ang Land Rover Lady, na nakilala niya nang nagkataon noong gabing iyon, na may mahaba, sexy at kulot na buhok, isang itim na suit na nagbigay ng mabigat na impresyon ng tagumpay, ang kanyang makinis at patas na mga paa ay tumapak sa isang pares ng malakristal na texture na pilak na mataas na takong. Nakaupo sa upuan, ang buong figure niya ay parang isang meticulously sculpted piece of art. Ang dalawang babae na may ganap na magkasalungat na estilo ay magkaparehong kaakit-akit ay umupo sa tapat ng isa't isa, at ibinaling ang kanilang mga ulo upang tingnan si Justine na nasa pintuan ng sabay.
Gayunpaman, ang mga ekspresyon na kanilang inihayag ay ganap na naiiba. Ang kasiyahan ni Jinky ay ipinakita sa kanyang mga salita habang siya ay tumayo at tinawag ang kuya na si Gibson. Masaya siyang umakyat at hinayla si Justin papasok sa opisina, at inilipat ang isang upuan para maupo ito. Bakit bigla kang dumating pero hindi mo ako tinawagan? Awkward na tumawa si Justin, at sinabing, isang sorpresa, mas maganda ang mga sorpresa. Pagkatapos, tumingin siya sa babae na may ekspresyon ng kaliwanagan. Nagkataon lang, nagkita tayong muli. Oo. Pinalaki ni Teresa si Justin, pagkatapos ay tumingin sa nasisiyahang si Jinky, at isang kakaiba ngunit hindi maliwanag na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. So kilala mo si Teacher Lee? Curious na tanong ni Jinky, kilala ni Miss Dawson si Kuya Gibson. Isang nakamamatay na pagkikita. Sabi ni Teresa, at idinagdag niya, hindi pamilyar. Hindi ito masyadong inisip ni Jinky, at tumango, hindi ko akalain na si Kuya Gerald ay darating ng biglaan, ngunit dahil kilala na ng lahat, ayos lang. Mangyaring sabihin sa akin kung mayroon pang gustong malaman si Miss Tang, o kailangan kong tulungan. Nakangiting umiling si Teresa at sinabing, naistorbo ko na si Teacher Lee sa pakikipag-chat ng matagal, oras na para bumalik ako sa opisina ko. At saka, dahil nandito na si Mr. Gibson, kung pipilitin ko pa ring magstay, that would be too inconsiderate of me. Habang sinasabi niya iyon, binigyan niya ng matalim na tingin si Justin. Si Justin ay hindi maglalakas loob na tumingin sa babaeng ito ng harapan. Sa pagkakataong iyon, nilinaw niya na gusto niya itong maging one-night stand niya. Ang trahedya ay nabigo siya, at ngayon nagkita na sila nang dumating siya upang hanapin si Jinky, kaya hindi maiwasang lumipad ang kanyang isipan sa direksyong iyon. Bilang resulta, inilibot niya ang tingin sa buong silid, tumanggi na makipag-chat pa kay Teresa. Ang mga salitang ito ay nagpamula kay Jinky, ngunit nakaramdam siya ng kitimisan sa kanyang puso. Si Miss Dawson ay labis na nag-iisip ng mga bagay-bagay, wala tayo sa ganoong uri ng relasyon. Kung gayon, iwanan natin ito bilang ako ay nag-o-overthink sa mga bagay-bagay. Hindi tuwirang itinuro ni Teresa ang anuman. Maganda siyang tumayo at kinuha ang kanyang puting Chanel na handbag. Kailangan kong problemayan si Teacher Lee sa pag-aalaga sa aking anak sa hinaharap. Aalis na ako ngayon, salamat Teacher Lee. Masyado kang magalang, Palm Miss Tang. Matapos makita si Teresa, nakahinga ng maluwag si Justin, iniisip ang usapan kanina, nalilitong tanong niya, Jinky, na hiniling sa iyo ni Miss Dawson na alagaan ang kanyang anak. Tumango si Jinky, nakangiting sinabi niya, oo, ang anak ni Miss Dawson ay nasa klase ko, at ako ang bagong guro sa form, kaya siya ay pumunta upang makipag-chat sa akin tungkol sa kanyang anak na babae. Sa totoo lang ang kanyang anak na babae ay medyo matalino, at nakakakuha ng magagandang resulta. Gayunpaman, siya ay masyadong makulit, ang kanyang mga dating guro sa form ay nag-aalala, at ginawa siyang magpalit ng mga klase ng ilang beses. Natakot si Miss Dawson ay gawin ko rin iyon, kaya espesyal na pumunta siya para makipag-chat sa akin ng mahabang panahon. Oh! Medyo nabigla si Justin sa loob, hindi niya akalain na si Teresa ay may anak na babae dahil napakabata nito. Dahil siya ay isang ina, hindi nakakagulat na hindi siya nagtagumpay noong gabing iyon. Walang kaalam-alam si Jinky na ang kanyang, dakilang kuya, ay may ganoong pag-iisip, at nagpatuloy sa pagsasabing, naaawa ako sa lahat ng mga magulang sa mundo, sa palagay ko ang pagtuturo sa mga bata ay palaging nangangailangan ng kaunting pasensya. Balak kong maglaan ng oras para makausap ang batang iyon. Pakiramdam ko, ang isang matalinong babae na tulad niya ay tiyak na mauunawaan ang mga pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Tumango si Justin bilang pagsang-ayon, totoo iyon, ang isang tulad ko na hindi kailanman nagkaroon ng ina o ama ay hindi kayang tiisin ang katotohanan na ang isang tao ay hindi nasisiyahan sa kabila ng pagkakaroon ng pagmamahal ng isang ina. Kuya Gibson, bawal mong ilabas ang bagay na ito, nakakalungkot ang mga tao. Naaliw si Jinky. Ako, ang iyong Kuya Gibson, ay nasanay na noon pa man. Tumawa si Justin, at tumayo mula sa upuan.
Tumingin siya sa paligid sa pinong opisina, talagang karapat-dapat itong tawaging elite school, kahit na ang mga opisina ay napakasarap. Nakaramdam ng kagalakan si Jinky nang marinig ang mga papuri, ngumiti at sinabing, ang opisinang ito ay ginagamit ko lamang at ng isa pang babaeng guro, kung minsan pakiramdam ko ay sayang ito. Ang nakababatang kapatid na babae ng aking pamilya na si Jinky ay nagtiis sa lamig sa loob ng maraming taon, hindi malaking bagay para sa kanya na gumamit ng ganito opisina. Nang-aasar na sabi ni Justin. Nagpout si Jinky at sinabing, Kuya Gibson, hindi na ako maliit. At hindi na rin maliit na kapatid na babae. Ayon sa edad, kahit na kasing edad mo ako. Natigilan si Justin, at nakita ang pares ng malalaking inosenteng mata ni Jinky na nakatitig sa kanya. Sa puso niya, alam niya kung ano ang iniisip ng babaeng ito, at nahihiya siya rito, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ng opisina. Sumulyap muli si Jinky kay Justin ng may pait, at nagpatuloy sa pagkuha ng telepono. Pagkatapos makinig sa telepono, sinabi niya, salamat, nakuha ko ito. Bago ibaba ang tawag. Anong nangyayari? May nangyari ba? Tanong ni Justin na agad na lumipat sa topic kanina. Nahihiyang itinikom ni Jinky ang kanyang maliit na labi, at tumingin kay Justin ng may pananabik, Kuya Gibson, maaari mo ba akong samahan sa isang lugar ngayong gabi? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.